Ang Pilipinas ay muling nasa gitna ng isang makasaysayang proyekto na kung saan ang isang kilalang negosyante at presidente ng isa sa mga malalaking kumpanya sa bansa ay inaanunsyo na ang pagsisimula ng isang super mega bridge. Ano nga ba ang bridge na ito? At bakit ito tinatawag na isang super mega bridge? Yan ang ating aalamin. Ang proyektong ito ay naglalayong magtatag ng mahalagang ugnayan sa pagitan ng isla ng Mindoro at probinsya ng Batangas na magbibigay ng mas mabilis at mas ligtas na paraan ng transportasyon para sa mga tao at mga kalakal. Sa pamamagitan ng proyektong ito, inaasahan na hindi lamang mapapadali ang pagbiyahe ng mga residente at turista, kundi pati na rin ang pagpapalago ng ekonomiya sa parehong lugar. Ang super bridge na ito ay magsisilbing tulay para sa mas madali ang paglipat ng mga produkto mula sa mga pabrika sa Batangas patungo sa Mindoro at vice versa. Ang San Miguel Corporation, SMC, na kilala sa kanilang mga makabagong proyekto, ay kasalukuyang abala sa pagtatayo ng ikalawang International Airport ng Manila sa Bulacan at ngayon ay may panibagong malaking proyekto na rin at ito ang Mindoro-Batangas Super Bridge. Ang super bridge na ito, na opisyal na pinangalanan, ay inaasahang magiging isa sa pinakamahalagang infrastruktura sa rehiyon. Nagbibigay daan sa modernisasyon at pag-unlad. Ngayon ay pag-usapan natin si Ramon Ang, na kilala bilang pinakamayaman at isa sa mga bilyonaryo sa Pilipinas, na muling gumagawa ng hakbang na magpapatunay ng kanyang pagiging visionary. Handa na siyang magtayo ng isa pang monumental na tulay sa katimugang bahagi ng Luzon na magpapadali ng paglalakbay at magpapalakas sa ekonomiya ng rehiyon. Si Ramon Ang, bilang isang chief executive ng San Miguel Corporation, isa sa pinakamalalaking conglomerate sa Asia, ay talagang hindi tumitigil sa paghahanap ng mga paraan upang magbigay ng kontribusyon sa bansa. Kamakailan lamang, nagdaos si Ramon Ang ng ilang pagpupulong sa local government unit ng Oriental Mindoro kasama si Governor Humerlito Dolor upang simulan ang konstruksyon ng super bridge. Ang proyektong ito ay inaasahang magdudulot ng malawakang pagbabago sa rehiyon, magbibigay ng mas mabilis at maginhawang pagbiyahe sa mga tao, at ito ay maghahatid ng mas maraming oportunidad para sa negosyo at trabaho. Ang San Miguel Corporation, sa ilalim ng pamumuno ni Ramon Ang, ay patuloy na nagpapakita ng kanilang dedikasyon sa pagbuo ng mga proyekto na may pangmatagalang benepisyo para sa bansa. Ang Mindoro-Batangas Super Bridge ay unang iminungkahi ni Oriental Mindoro Congressman Alfonso Umali noong 2015. Sa kasalukuyan, ito ay itinutulak ni Oriental Mindoro Governor Humerlito Dolor upang mapalakas ang pag-unlad at pagpapalawak ng rehiyon. Ang proyekto ay nagkakahalaga ng PHP 18 bilyon at inaasahang matatapos sa loob ng 5 taon sa ilalim ng Public-Private Partnership Program, isang inisyatiba na nagpapahintulot sa pakikipagtulungan ng gobyerno at pribadong sektor upang mas mapadali at mas mapunduhan ang mga malalaking proyekto tulad na lamang ng bridge na ito. Sa unang bahagi ng taong 2015, isang grupo ng mga Malaysian ang namumuhunan na pinamumunuan ni Mohamed Jamil at nagpahayag din ng interes sa proyekto. Ang kanilang plano ay hindi lamang ang pagpopondo sa konstruksyon ng tulay, kundi pati na rin ang pag-angkat ng bigas mula sa Oriental Mindoro patungo sa Malaysia. Upang maprotektahan ang kalikasan, isang disenyo ng floating bridge o pontoon bridge ang inadopt. Ang disenyo na ito ay pinili upang maiwasang masira ang seabed ng Isla Verde Passage na kilala bilang Center of Biodiversity. Ang hakbang na ito ay nagpakita ng pagkilala at pagsasaalang-alang sa kahalagahan ng pangangalaga sa kalikasan habang isinusulong ang mga proyektong pangkaunlaran. Ayon kay Ramon Ang, nagsimula na silang makipagtulungan sa mga eksperto sa iba't ibang disiplina upang matiyak ang tagumpay ng tulay na ito. Kabilang na dito ang pakikipag-ugnayan sa isang European architectural at engineering firm upang magsagawa ng technical feasibility study. Ang layunin ng pag-aaral na ito ay upang tukuyin kung paano mapanatili ang isang matibay na tulay na hindi lamang makikinabang ang mga tao,
kundi pati na rin ang kalikasan. Sa pamamagitan ng ganitong klaseng collaboration, inaasahan na ang Mindoro-Batangas Super Bridge ay magiging isang mahalagang infrastruktura na magdadala ng malaking pagbabago. Pinag-usapan din nila ang mga yamang dagat sa ilalim nito na kinakailangan nilang pangalagaan. Ang kanilang plano ay magsisimula sa Barangay Ilihan sa Batangas, dadaan sa Verde Island at magtatapos sa Barangay Sinandigan sa Puerto Galera, Mindoro. Ang Mindoro-Batangas Super Bridge ay may haba na 50 na kilometro. Mula Batangas hanggang Verde Island, ito ay 6.5 kilometro ang haba. At mula sa Verde Island hanggang Mindoro Island naman, ito ay 8.5 kilometro ang haba. Ang proyekto ay hindi lamang nakatuon sa pisikal na koneksyon ng mga lugar na ito, kundi pati na rin sa pagpapanatili at pangangalaga ng karagatan sa ilalim nito. Ang tulay ay inaasahang magreresulta sa mas mabilis at mas maging isang efficient na transportasyon ng mga tao at magpapabuti sa lokal na ekonomiya sa pamamagitan ng pagtatayo ng mas mataas na pabahay, turismo at pag-optimize ng pangunahing serbisyo tulad ng tubig, kuryente, telecommunications at iba pa. Ang Batangas-Mindoro Bridge ay itinuturing na magiging kauna-unahang super bridge sa Asia na may natatanging disenyo na naglalaman ng mataas na daanan para sa mga barko sa ibabaw ng mga puntoon nito. Ang tulay na ito ay hindi lamang mag-uugnay sa dalawang lugar, kundi magbibigay din ng mas mabilis at mas maginhawang paraan ng transportasyon para sa mga motorista, pedestrian at mga nagbibisikleta. Bago tayo magpatuloy kaalam, i-share ko lang itong natuklasan kong good news. May anak o kamag-anak ka bang nag-aaral? Malaking tulong itong reviewers na ito sa pag-aaral ng anak o kamag-anak mo. Sa halagang 50 pesos lang ay mapapasayo na ang 20+ reviewers. Philippine Licensure Examination Reviewers for Nursing, Teachers, Pharmacists, Accountant, Criminologists, Agriculturist, Air Force, PNPA, Fire Officer, Cadetship, DOST Reviewer, English Reviewers, College Collections Reviewers, Civil Service Exam Reviewers at marami pang iba. I-click lang ang link sa description at comment section. Note, limited slots na lang ang available. Thank you. Sa pagkakaroon ng mga lane para sa pedestrian at bisikleta, layunin ng proyekto na itaguyod ang mas ligtas at mas accessible na alternatibong paraan ng pagbiyahe na makakatulong sa pagpapabuti ng kalusugan at kalikasan sa pamamagitan ng paghimok sa paggamit ng bisikleta at paglalakad. Bukod sa pagiging isang super bridge, ang tulay ay idinisenyo rin upang makayanan ang matitinding bagyo na karaniwang nararanasan sa Pilipinas. Ang konstruksyon nito ay ginawa upang makatiis sa mga bagyo na may hanging umaabot sa 302 Fiametino H 220 Mirambi na nagbibigay ng katiyakan na mananatiling matatag at ligtas ang tulay sa kabila ng malalakas na kalamidad. Ang advanced na engineering at matibay na materyales na gagamitin sa tulay ay nagsisiguro na magiging isang maaasahan at pangmatagalang estruktura ito na magbibigay ng pangmatagalang benepisyo sa mga residente at negosyo sa Mindoro at Batangas. Sa kampanya ng Halalan 2022, nangako ang dating kandidato na si Bongbong Marcos Jr. na susuportahan ang konstruksyon ng Mindoro, Batangas. Sa kasalukuyan, sinabi ni President Marcos Jr. na ang malaking proyekto na ito na inaprubahan ng administrasyon ni Noynoy Aquino at kasama sa Build program ng dating Pangulong Duterte ay hindi pa nagsisimula. Ang Mindoro-Batangas Project ay mag-uugnay sa dalawang probinsya ng Oriental at Occidental Mindoro at mga kalapit na probinsya ng Mimaropa. Kabilang dito ang Mindoro, Marinduque, Romblon at Palawan. At ayon sa mga ulat mula sa NEDA, ang konstruksyon ng Mindoro-Batangas ay kabilang sa top 10 priority projects ng DPWH. Matagal na itong inaasahan at pinapangarap ng mga tao sa Mindoro at Batangas. Bilang isang proyektong magbibigay daan sa mas mabilis na paglalakbay at pagdadala ng kalakal mula Mindoro patungong Batangas, inaasahang magdudulot ito ng malaking pag-unlad sa ekonomiya ng rehiyon. Magiging daan ito sa mas madaling pag-access ng mga produkto mula sa mga sakahan at pabrika ng Mindoro patungo sa mga local markets sa Batangas at Kalakhang, Maynila.
Bukod pa rito, makakatulong ang proyekto sa pagpapalakas ng turismo sa Mindoro, lalo na't magiging mas madali na ang pagpunta sa mga magagandang tanawin at dalampasigan ng isla. Ang mga residente ng Mindoro at Batangas ay matagal nang umaasa sa proyektong ito, hindi lamang para sa benepisyo ng ekonomiya, kundi pati na rin sa pagpapabuti ng kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Sa pamamagitan ng mabilis at maayos na koneksyon sa pagitan ng mga probinsya, magkakaroon ng mas malaking pagkakataon para sa pag-unlad ng kabuhayan at mas maayos na pamumuhay ang mga tao sa rehiyon. Sa iyong palagay, matatagumpayan na kaya ngayong taon ang pag-uumpisa ng proyektong ito? I-comment mo naman ito sa ibaba at huwag kalimutang i-share at i-like. Maraming salamat.